na ma-appreciate ang kanyang kabutihan. Siguro naman, sa bawat isa sa atin ay ating pong naalala at ating pong kinikilala na ang ating Panginoon ang siyang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Sa gabing ito, ating pong pag-uusapan ang tungkol sa ating sa buhay na mayroon tayo. Ano nga ba? O what to do with life? O ano nga ba ang ating gagawin sa buhay na mayroon tayo? Doon pa sa ating binasa sa James, ang sabi doon, ang buhay natin ay parang usok lamang na nandyan at sa bigla lang ay mawawala. Parang ganun, no? Parang ganun yung buhay. At kung ating pong titingnan, parang masakit isipin na ang buhay na meron tayo ay sabi doon ni James ay parang usok lang. Kung ating pong titingnan ang usok, ngayon ay meron, maya-maya ay mawawala na yan. Parang ganun lang, no? Ikinumpara ni James, ni Santiago, ang buhay natin doon sa usok. Pero, alam ko na ang bawat sa atin, alam ko na ang ating Panginoon at naniniwala tayo na ang buhay ay sa Kanya nagmula. Sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, lalo na tigit doon sa, kung ating pong mababasa sa Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi doon ay, nilikha o nilalanga ng Diyos ang tao mula sa alabok, hinihingahan sa ilong at naging buhay na kaluluwa ang tao. Kaya, sa gabing ito, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang gagawin natin sa buhay na mayroon tayong sa buhay na taglay natin sa ngayon. Ano nga ba ang ating gagawin? Nung nasa Maynila ako, may mga kaibigan ako nagsabi na kapag halimbawa ako ay sa buhay ko ngayon, kung ako ay bibigyan ng 1 milyon at kinabukasan ay papatayin ako, ang aking gagawin ay magkakain daw siya ng marami, ganun. Or kung ano man ang kanyang gagawin. Pero nakakalungkot kapag ganun ang sinasabi natin. What to do with life? O ano nga ba ang ating gagawin sa buhay na meron tayo? Ang tanong na ito ay nagsisimula, no, kung ating titingnan, nagsisimula ito nung kapag tayo ay dumating or ang ating sa kapanahunan na tayo ay nung high school pa. Siguro ang mga katanungan ito ay magsisimula doon. Naalala ko nga nung ako ay high school, nasabi ng teacher namin ay ngayon ay ng high school na tayo, dapat ay ang ating ugali, ang ating pag-uugali ay mga teenager na. At hindi na tayo natiling elementary or yung mga kabataan pa o mga bata pa. Sabi niya, ngayong high school na kayo, nasa teenager na kayo, dapat ay may pagbabago ang mga pag-uugali natin. Kaya, sabi ko nga sa inyo, ang tanong o ang katanungan ito ay nagsisimula nung high school at saka bigla lang ay nakakalimutan na dahil sa buhay ng tao na kung saan ay may kabisihan upang makapag-survive lamang sa hamon ng buhay na meron tayo. Diba habang halimbawa, kapag tayo ay isang tao o tayo ay nabubuhay na tao, hindi lang tayo manatiling hindi tayo nanatiling bata lang, no? Ibig sabihin ay kailangan nating lumago at kailangan nating magiging matagumpay sa buhay. Kaya nga, nasabi ko nga sa inyo, ano nga ba ang gagawin natin? Ano nga ba ang ating gagawin sa buhay na mayroon tayo? Una, dapat ay magkaroon tayo ng buhay o begin life or be born o ipanganak tayo. Kasi siguro para tayo magkaroon o para masagot natin ang buhay na meron tayo o kung ano ang gagawin natin sa buhay na meron tayo ngayon, kailangan nating ipanganak. Yan. Sa ating kapanakan, kapag tayo ipinanganak, hindi naman siguro lahat ay masasabi nating pari-parihas. Kapag halimbawa, ang isang tao ipinanganak, may kaibahan. Or lalo tigit sa mga magkakapatid, sa 5 magkakapatid, mayroon talagang iba. Hindi talaga magkapari-parihas. No? Hindi magkaparihas, hindi magkapareho. Kaya may pagkakaiba. Siguro naman kung ang isa ay matalino, kung isa ay may magaling sa tinatawag na magaling sa pagdo-drawing, di ba? May mga magagaling sa pagsusulat. Kaya kumbaga, ang isang tao ay hindi pare-parehas kung ano ang taglay nilang kakayahan. Yan. Subalit minsan mayroon namang mga tao na kung saan ay
may talagang may pinaka no, may mga pinakamagandang angking katalinuhan. Yan. Tapos mayroon man namang tao na mayroong talagang mga tao na ano tawag yan, pinanganak na kung saan ay yung masabi natin na para siyang pinag-iwanan. Yan. Kumbaga ay parang nabasura. Masakit pakinggan pero ay may mga taong nasa mababa lang sila. Hindi talaga nila kumbaga ay hindi minsan mayroon ng katanungan na bakit ako ganito, ganun, ba't hindi kagaya niya, yan, mga ganun. Pero para natin malagpasan ang mga bagay na yan, kailangan nating tanggapin kung sino tayo. Kasi ngayon ang bigay ng Lord eh. Kung ating babasahin ang aklat po ng Psalms, no? Aklat ng mga awit, chapter 39, chapter 139, verses 14 hanggang 16. Ganito po ang ating mabasa doon. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng ginawa mo ay kangahangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito ay nakikintal. Ang buto ko sa katawan, noong iyon ay hugisin, sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na hindi pa man isinilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, kapagkat ito'y nakatitik sa aklat mo natalaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Kung ating iisipin, napakalalim ang ibig sabihin ng mga versikulong ito na sinabi ni Haring David dito sa kanyang sinulat sa mga awit, chapter 39, verses 14 hanggang 16. Napakalalim. Pero kung ating pong iisipin o ating pong sasalain o ating pong ibubuurin ang sinasabi o ang itinutukoy nito ng versikulong ito ay sa Diyos, no? Sa ating Panginoon nagmula ang lahat. Kumbaga, ang tao ay kanyang nilikha na para sa kanya, mula sa kanya at kanyang nilikha. Yan. Kung ating pong isipin, nung naalala ko pa noong elementary ako, yung teacher namin ay tinuruan kami. Nagturo ang aming teacher tungkol doon sa tinatawag natin kung alam ng bawat isa sa inyo na tungkol doon sa evolution of man. Yan, theory of evolution. Kaya naniwala na parang paniwalang talaga ako noon na ang tao ay nagmula sa isang hayop, sa unggoy. Yan. Ang tao ay mula doon. Paniwala. Ang sabi ko ay ganun pala yun. Pero ngayon na nabasa ko ang Bible ay hindi naman pala, theory lang naman kasi yun eh. Theory of evolution. Pero ang katotohanan is, ang tao ay nilikha ng ating Panginoon para sa Kanya, mula sa ating Panginoon at Kanyang nilikha. At, kumbaga, sa Kanyang mga nilikha, hindi naman ibig sabihin ay uniform. No? May iba't ibang hugis, may iba't ibang kumbaga ay may iba-ibang kakayahan. Hindi pare-parehas. Kasi kung halimbawa parehas, halimbawa, lahat ng tao ay puro mga guro. Yan. Ibig sabihin, wala namang estudyante kasi guro na lahat eh. Di ba? Kaya kung halimbawa, ang isang tao may kanya-kanyang kakayahan. Di ba? Hindi naman pare-pares ang tao, may matangkat, may mga mababa. Yung mga matatangkad ay nakadistain siguro talaga yon sa isang gawain. Halimbawa, pwede siya magiging ang gamit niya, magiging basketball player, di ba? At saka magiging kung ano pa yung mga pangangailangan or nagre-required ng may katangkaran na trabaho. Yun. Kaya yung mga mababa naman, minsan ay ang mga mababa, hindi nga sila matangkad, pero ay may mga magagaling naman sila. Diba? Kaya sa buhay natin bilang isang tao, kung ano man
ang nangyari sa atin, kung ano man ang mayroon tayo, alam ko na ang lahat ng iyan ay kaloob ng ating Panginoon mula sa Kanya, at dapat lamang nating i-appreciate o tanggapin o kilalanin na ang bagay na ito ay napakahalaga sapagkat ito ay pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Anong gagawin natin sa buhay na mayroon tayo? Tanggapin natin kung sino tayo or ano ang at pasalamatan natin kung ano man ang pinagkaloob ng Diyos sa bawat sa atin. Yan. At hindi lang yun, no? Hindi lang tayo manatili na ganun, kundi ay kailangan nating lumago. Keep growing. No, kung ating mababasahin ang Lucas chapter 2 verse 52, ganito po ang ating mababasa sa mga bersikulong ito. Sa Luke chapter 2 verse 52, ganito po ang ating mabasa. Patuloy na lumaki si Jesus, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kailangan nating lumaki, kailangan nating mag-grow, no, mag-grow. Sapagkat ang ating Panginoon man nung siya ay naging tao siya ay lumago. No? At ating mabasa sa banal na kasulatan, isang patunay sa banal na kasulatan sa Luke chapter 2 verse 52 na siya ay lumaki, no? Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Siya ay lumaki. At hindi lang siya natiling kumbaga ay bata. At nung siya ay ipinanganak, hindi agad naging hindi naging perfecto na ang kanyang naging divinity or kanyang pagka-Diyos, kundi siya ay bilang isang tao, siya ay lumaki, lumago bilang isang tao. Kaya sa buhay natin bilang isang mga tao, kung anong kumbaga ay ano ang ating gagawin sa buhay na meron tayo, kailangan nating lumago. Hindi lang ibig sabihin hindi lang lumago sa pangangatawan, no, sa katawan na meron tayo. Hindi lang ibig sabihin ay lumago doon sa physical na kalagayan, kundi ay maging sa kaalaman, sa karunungan, sa kakayahan. Dapat nating lumago or dapat nating palaguin. Dapat nating i-improve. Alam ko na may mga bagay na talagang na andyan na kumbaga ay magaganda na, at may mga pagkakataon at may mga bagay din na kailangan nating i-improve. Kailangan nating i-enhance pa ng maayos para magiging maganda at maging matagumpay ang resulta. O kailangan nating lumago, kailangan nating lumaki, kailangan nating mag-grow. Yan. Hindi lang tayo manatili doon sa tinatawag nating pagiging bata. At kailangan nating tumanda, no? Kailangan nating tumanda. Pero minsan may mga tao na kapag tinanong natin ay, ilang taon ka na? Ay, huwag mo nang tanungin yan. Kumbaga ay itinatago pa nila ang kanilang edad. Alam nyo ba na sa part na kung saan ay idinideny natin kung ilang taon na tayo, alam nyo ba na nasaktan ang Lord sa bagay na yun? Kasi nga, bakit itago mo yung edad na mayroon ka? Kasi nga, dapat mong pasalamatan na dumating o sumapit o naging ganun ka, sapagkat nagpapatunay lamang na ang Diyos natin ay tapat para sa iyo, kung kaya't ikaw ay dumating or nakaabot ng ganung edad. 'Di ba? Dapat ating pasalamatan 'yun sapagkat katotohanan na ang Lord natin ay tapat sa bawat sa atin sapagkat tayo ay dumating sa point or dumating tayo sa edad na ganun. Huwag nating ikahiya, dapat ay pinagmamalaki, dapat ay nagiging proud pa nga tayo do sa bagay na 'yun. Na kung minsan ay wag na, bata pa ako. Yan. Pero kung ating iisipin, kung naisip ko nga kanina, bakit natin ikahiya na tayo ay may edad na? Nagpapatunay lamang na mas marami na tayong nadaanan o mas marami na tayong experience. Kaya kailangan nating lumago. No? Huwag tayong manatili ito sa bata kasi kapag bata ka, limitado, no? Limitado yung kilos mo, yung galaw mo. Tingnan mo kapag halimbawa mga bata edad na 14 hanggang 14 hanggang 16, hindi pa sila makakatulong, 'di ba? Hindi pa kasi sila
Kumbaga ay hindi pa sila makatulong sa gobyerno kasi nga hindi pa sila makaboto. Yan. Kailangan nating lumaki para tayo ay magiging, kumbaga ay para magiging kapaki-pakinabang. No, hindi naman kasi sa lahat ng kumpanya, hindi naman ang mga kumpanya kasi, ang mga kumpanya ay hindi naman tumatanggap ng mga bata, 'di ba? Kailangan nila yung may mga yung above, yung nasa 20 plus. Pero mahirap din kapag halimbawa matanda ka na, no, hindi na ka natatanggapin sa trabaho kasi nga may limitation o may age limits yung mga tinatanggap ng kumpanya. Pero sa mga may mga edad or ang edad natin ay umabot na mga 60, 70, 80, dapat nating pasalamatan sa Lord yan sapagkat nakaabot tayo ng ganung karaming edad. At lahat ng mga dumarating sa buhay natin ay ating nalagpasan. Ibig sabihin matagumpay tayo. Siguro man ay hindi tayo matagumpay sa harap sa tinatawag nating mga kabuhayan. Pero sa pag-iingat ng ating Panginoon, tayo ay naging matagumpay kung kaya tayo ay umabot ng ganong edad. Yan. Ano ba nga ba ang ating gagawin sa buhay na mayroon tayo? Accept, tanggap natin kung sino tayo. Kailangan nating lumago or lumago. At hindi lang yun, kailangan din natin mag-produce. Magiging mabunga. Yan. Kailangan nating gumawa, kumilos at magiging magkakaroon ng produkto sa buhay na meron tayo. Kailangan nating magkaroon ng produkto sa buhay na may nataglay natin. Ano nga ba 'yon? Gumawa tayo ng tinatawag nating maraming pera. Yan. Make a lot of money. Sa Ecclesiastes chapter 10 verse 19, ganito po ang ating mababasa doon. Mangangaral chapter 10 verse 19. Ganito po ang ating mababasa. Ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay ang inumin. Ito'y nabibiling lahat ng salapi. Ibig sabihin, ang pera sa buhay natin ay napakahalaga. Ang pera sa buhay natin ay napakahalaga sapagkat hindi tayo, kumbaga ay lahat ng kilos na meron tayo, kailangan natin ng pera, di ba? Hindi tayo makakabili ng kailangan natin kung wala tayong pera. Kung kaya hindi lang natin kailangan tanggapin o kailangan nating tanggapin na tayo kung sino tayo, kailangan nating lumago at sa ating paglago kailangan nating mag-produce o maging mabunga o magiging matagumpay sa buhay para magkaroon tayo ng tinatawag nating maraming salapi. Hindi man masama siguro na magkaroon tayo ng maraming salapi at kapag marami na tayong salapi, kung marami na tayong pera, itulong din natin sa iba. Yan. Huwag nating suluhin. Ang biyaya na pakaloob na ang Diyos sa bawat isa sa atin ay huwag nating suluhin. Kung tayo ay may kakayahang tumulong sapagkat ikaw ay ginamit ng ating Panginoon upang ikaw ay lumago para tumulong din sa iba. Kaso nga lang, minsan ang mga tao ay mayroong mga tao na makasarili talaga, no? At asahan natin yun sapagkat biblically, sinabi naman talaga na darating ang panahon na ang mga tao ay magiging makasarili. At yun ay nakasulat sa banal na kasulatan sa 2 Timothy, no? Ating mababasa yan doon. 3:2. Yan. Kaya, hindi lang kung ano ang gagawin natin sa buhay na meron tayo, kailangan nating mag-produce. No? Kailangan nating maging mabunga. Kailangan nating magkaroon ng tinatawag na magkaroon ng maraming bunga sa buhay na meron tayo. Yan. Kaya, huwag nating hayaan na kung saan kapag sa buhay na meron tayo ay huwag nating hayaan na andun lang tayo sa isang tabi at walang ginagawa. Sayang lang kung ang buhay natin ay ginagamit lang natin sa wala. Mas masarap siguro sa buhay natin ng isang tao ang tumulong sa kapwa.
mas masarap yun. Mas masarap tumulong sa kapwa kapag halimbawa ang tinutulungan ay at mga mahihirap. At alam ko na doon sa mga taong tumutulong sa mga mahihirap at sa mga nangangailangan at nararapat talaga tulungan, alam ko na sila ay pagpalain pa ng ating Panginoon. At hindi lang yun, no? Hindi lang natin maging productivity. Kailangan sa buhay na mayroon tayo ay kailangan nating magkaroon ng takot sa ating Panginoon at sumunod sa kanyang kautusan. Hindi ito tinatawag na yung takot na kung saan ay yung ninenervyos tayo at at saka nagkakaroon tayo ng tinatawag na napapawisan tayo ng malapot. Nung napapawisan tayo, hindi yon ang tinutukoy dito. Kundi ang tinutukoy na magkaroon ng takot at sa ating Panginoon ay yung tinatawag nating banal na pagkatakot, at ito ay isang uri ng takot na kung saan mayroong tinatawag nating pitagan sa buhay at nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mabuhay at ng maayos at mabuti sa kapwa. Upang mabuhay ng maayos at mabuti para sa ating kapwa. Sapagkat ang ating Panginoon ay nabuhay. Kumbaga ang ating Panginoon ay pumunta dito sa lupa upang turuan tayo kung paano tayo mamuhay bilang isang tao. Upang magiging mamuhay bilang isang tao at maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Kung kaya't hindi lang natin kailangan na i-accept o hindi lang natin kailangan mag-accept natin ang sa ating sarili, hindi lang tayo magiging yung tinatawag nating lumago, magiging productivity, magpo-produce ng kung ano man, kundi ang higit sa lahat ay magkaroon tayo ng takot sa ating Panginoon at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos sa basa sa atin. Ano ang gagawin natin sa buhay na meron tayo? Una ay accept o tanggapin natin kung sino tayo. Kailangan nating lumago. Kailangan din nating maging mabunga sa buhay na meron tayo. At higit sa lahat, kailangan natin magkaroon ng takot sa ating Panginoon upang lubusan tayo maging matagumpay sa buhay na meron tayo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon sa gabing ito, sa lahat po ng mga nakinig at mga nanood sa Facebook Live, patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon at sa gabing ito tayo ay manalangin. Salamat Panginoon sa iyong katapatan sa buhay na meron kami. Lord, purihin ka at salamat Panginoon sa lahat ng iyong ginawa sa aming mabuhay at maging Panginoon sa lahat po na patuloy pong sumusubaybay sa programa